May mga tao po ba kapit na din sa patalim, pipilitin lang mabuhay kahit kung di madilim. Nang dahil sa kahirapan para lamang maagapan ng kanilang mga buhay para sa akin na bukasan. Wala silang paki kahit na gano'ng delikado, lahat ay gagawin ni patupad lang ang pangako. Hindi sila napapagod kahit tubli ang trabaho para sa kanyang pamilya magkaroon lang na sustento. Hindi rin masisisi kung bakit ginagawa yan, dahil kapos sila sa kanilang pangangailangan. Yun ang tanging paraan upang ang gutom maibsan, pero kapalit naman ito'y kapahamakan. Hanggang kailan matatakasan ng ganito kapalaran para sa mga anak na kanilang iniingatan, na handang ipagbili ang kanyang mga dignidad. Yan ang makikita nyo sa tunay na realidad. Dahil sa kahirapan, nakagawa ng kasalanan, huwag mong sayangin ang sarili sa kapahamakan. Baguhin ang kapalaran sa magandang kaganapan, maging mabuting aral sa atin ang nararanasan. Katulad ng mga nagyayari sa ating paligid, naging nagmamatag at may taong umaaligid. Gagawin niya ang lahat para lamang magkapera at bahala na siya kahit buhay maimbierna. Magkasala sa batas at makulong sa bilangguan, kahit anong trabaho ay hindi niya uurungan, upang matustusan lang ang gambutan ng magulang. Maluba pa ang sakit at dadali sa paggabutan. Sabi ng kanyang ina, wag mo na itong gawin. Sagot ng kanyang anak, wag mo kong itindihin. Kahit pa anong parusa ay aking tatanggapin. Ang importante lang sa akin ay ikaw ay gumaling. Kaya naman aking ina, wag ka nang mag-alala, basta ba pangako mo sa'kin magpapalakas ka. Pangako ko ina, magbabago ko balang araw. Di na po ko manguhod na panluloko magnanakaw. Dahil sa kahirapan, nakagawa ng kasalanan, huwag mong sayangin ang sarili sa kapahamakan. Baguhin ang kapalaran sa magandang kaganapan, maging mabuting aral sa atin ang nararanasan. Pakinggan nyo to. Nakabalot ng duct tape ang mukha at may nakadikit na sulat sa damit na huwag tularan, pusher ako. Ganito natagpuan ang dalawang lalaki sa ilalim ng Quezon Bridge sa Quiapo, Maynila, mag-aalas 4 ng madaling araw kanina. Hinihinalang biktima sila ng salvage o summary execution. Kagaya narinig nakita natin sa balita, merong dalawang taong natagpuan sa may bangketa. Halos wala ng buhay at ito ay nasangkot sa tinitinda nilang pinagbabawal na gamot. Bisan yan na dahilan na sumisira sa pamilya, kaya marami ang maaga ang nauulila. Hindi pa rin tubigil at talagang pambihira, hindi nila maiwanan, malakas kasi ang kita. Kaya naisip niya magbibenta solusyon, dahil sa daming gastusin gumawa ka ng aksyon para lamang sa pamilya tumatag ang pundasyon. Di mo ba alam lalo lumala ang sitwasyon? Sa sobrang kaindipan, gusto agad yumaman, kaya pinasok mo pati mundo ng kagipitan. Pag di mo tinigilan, ikay may kalalagyan, baka bukas pakalawa ikaw naman mabalitaan. Dahil sa kahirapan, nakagawa ng kasalanan, huwag mong sayangin ang sarili sa